Ang topic natin for today is, ano nga ba ang jeepney driver? Para malaman ang sagot sa tanong na yan, susubukan kong maging isang jeepney driver. Pero teka, paano ko magagawa to kung wala naman akong jeep na magagamit? Kaya nagtanong ako sa tropa ng tropa para makahanap. After ko ma-lose track, biglang may nag-message sa akin. Magkano boundary? Pagka whole day, ang pinaka-boundary niya, 1K per day. 1K per day ang boundary. Pag bumiyahe ako, tingin nyo ba kaya kong ma-meet yung 1K? Kaya naman po, sipag lang, tsaka kailangan tiyempo sa kalsada, hindi basta takbo lang ng takbo. So, yan, ito nga pala si Sir Joseph, yung may-ari ng jeep. So, ngayon, masusubukan natin ang biyaheng Alabang Zapote, Baclaran. So, ang challenge sa akin ni Sir Joseph, kung kaya kong ma-meet yung 1,000 pesos na boundary. So, Sir Joseph, paano ka uwi nito? Anong service mo? Jeep pa rin. Muna tayo for today's video, guys. Puro na lang tayo motor eh. Sa masasakay namin, kala nyo libre pamasahe, may bayad pa rin. Kahit segunda, palag na to eh, no? Ang signal light nito. Ayan, makaliwa. Ayan, kaliwa po yan. Masarap na tulad. Ang sarap pag-drive ng jeep. Saka yung clutch mataas eh, no? Oo, signal light po. Ay, mali ako signal light eh. Mali. Challenge. So, padiretso kami ngayon ng Baclaran. Unang salang, traffic agad. Umpisa pa lang ng biyahe, pagod na. Pwede tayo umano dyan, magsakay na. Oo, pwede na po. Mga gusto kayo. Uy! Napaka... Uy! Ayun! Yeah! So, ito yung unang signboard namin. Yan. Baclaran Coastal. Unang signboard. Yan, sasakay mga yan. Coastal yan. Coastal, boss, coastal. Coastal ate, coastal. Walang pasahero. Oh, coastal, coastal. Coastal. Sakay na kayo. Medyo dahan-dahan lang tayo palabas. Kasi kaya makabangga. Hirap pala ng trabaho nyo. Talagang multitasking. Lahat gumagana. Ito mga sila yan, nakakarabas. Ano yan? Kayo maghahawak o Pengi lang konti. Medyo lalagay ko. Mahirap ba? Pagka medyo. Ayan. Ganyan lang. Tingin mo mga ilang buwan bago siya magamay? Siguro mga 1 week lang kung talagang dire-diretso. Nandito pala siya kainit. Yung init talagang para ka nagja-jogging sa oval. Yung feeling na alam mo, tinutusta ka na sa open. Oo. Pali ilang units ang nakakasabay mo araw-araw, same ng biyahe. Palagay mo mga 20 kayo. Hindi 30. lang, sobra pa. Sobra pa, no? Ayon sa official registration, merong 250,000 jeepneys na nasa Pilipinas. Approximately 55,000 ang nasa Metro Manila. Ito, di ko na kaya hawakan. Para di ako sanay. Oo. Ang nakihirap sa manibela. Coastal, di ba? Ito, coastal to. Tsaka yung mga pwesto ng jeep, di mo talaga maano, no? Oo. Eh, sinasabi na kabalagbag. Siyempre, pag may mga biglang para, hindi mo maiisip na, uy, siyempre, pasahero. Minsan, hindi mo maiwasan eh. Oo, hindi mo maiwasan. Tulad yan, nasundan mo kanina, nakahinto rin doon sa una ng pedestrian. Tapos biglang may papara. Di ba, hindi mo mai-expect, siyempre. Pasahero, sasakay na. Yun kasi hindi alam ng iba kasabayan na... Eh, yung mga enforcer, ang hinahanap niyan, yung mali. Pero mali naman siya talaga. Oo, mali naman. Mali naman. So, usap na lang. Papaintindi mo na, sir, hindi may iwasan. Oops, sasakay. Sasakay sana. Saan huling mag-hintay pasahero? Ayan, doon yun. Sa inyo yung tanong, boss. Ay, sasakay sana yung isa eh. Hindi na tinaintuan. Saan? Ano yung mga kadalasang nakakaaway na rito? Motor. Motor. Ito. Yeah, meron pa.
Sasakyan si ate. Pasata. Sasakyan si ate. Si ate, Ops. Ay, sorry po. Kumamisa ako rito, mamamatay ako sa taranta. Kaya relax lang. Medyo magalaw lang talaga jeep kasi mabigat eh. Pagka gantong Paano talaga? magalaw talaga. Diretso lang? Kaliwa. Kaliwa to. Ganun din yung cash din yan. Same lang. Toll gate. Yeah. Heritage na po, heritage. Heritage. Iikot na po kami ulit. Saan tayo? Pasok! 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 Yan, dapat kuhanin na yun. Pasok na sa atin sa atin. Pasok ko, tuloy-tuloy lang po. Basta pagka-rasya, andyan agad ang pas... May kisiyo na lang po sa kanan. May kisiyo na lang sa kanan para mag-isa po tayo. Kuha niyan. So yun guys, nakabiyahe tayo Las Piñas to Baclaran. Boss, Joseph, magkano yung kinita natin kanina? So lahat-lahat, yung one way natin 350, babalik natin sa SM 500. So total lahat 850. So yun, 850, di ba? Magkano yung gas nun? Sa 850? Ano lang, 250 or 300. Yun. Round trip na yun? Oo, round trip na yun. Yun, so kumita tayo ng ganun kalaki. Ano, one way pa lang yun? One way pa lang yun. Ulit? Kalahati pa lang yun. Hindi pa tayo nakaikot ng Alabang. Hindi pa kami nakapag-Alabang. So next natin guys is Alabang naman. So sumakit lang dito ko. Alam niyo naman mga batang ano. Tanungin na natin si Boss Joseph at saka si Boss Joel. Ano nga ba ang jeepney driver? Ang jeepney driver siya yung mga pinaka-primary na public transportation. Kami yung mga naghahatid sundo sa mga pasahero, mga mananakay. Obligasyon namin na pangalagaan sila para safe na makarating sa pupuntahan at sa uwian ng mga pasahero. Totoo ba na ang lahat, hindi naman lahat karamihan sa jeepney driver ay kamote? At bakit sila nagiging kamote sa kalsada? Dalawang klase. Merong isang jeepney driver operator, merong isang jeepney driver lang na nakikipag-boundaryan, nakikilabasan. Jeepney driver operator ako. Naiintindihan ko bilang isang operator kapag talaga mahina ang biyahe, hindi ko kailangan maghapit, pwede ako bumawi bukas. Hindi katulad kapag yung driver ka lang, nangangamuhan ka. Maghahapit ka talaga kasi iisipin mo, nakikipag-boundaryan ka. Hindi pare-pareho kaya yung iba, naghahabol ng biyahe, nagmamabilis, wag naghahabol ng pasahero, talagang minsan nagiging kamote. Yung pagiging isang kamote naman na nakakaintindi lang din sa amin kadalasan, yung mga jeepney driver, bus driver, mga transportasyon. Gaano po nakaka-apekto sa inyo ang paiba-ibang presyo ng gasolina sa merkado? Bilang operator, malaki epekto eh. Pag nagtaas ng gasolina o diesel, hindi naman agad-agad nagtataas ang pamasahe. Kumbaga, pinag-aaralan pa sa Senado. Kumbaga, may hearing-hearing pa na nagaganap para mapatupad yung pagtaas. Pero paano yun? Paano nyo ma-adjust yun? Wala pang hatol eh. Paano kaya? Para sa amin, parang wala. Sasabay ka na lang sa Agos. Kumbaga, Tagal po ng proseso ng ng pag-increase ng pamasahe. Ihintay mo na lang siyang bumaba yung diesel. Ang problema sa atin, mabilis tumaas, 3 piso, 4 na piso. Pag bumaba, 50 centavos, piso. Pero sobrang tagal po ng pagbaba. Talagang titiisin mo na lang. Kailan yung huling naging pasahero ka ng jeep? ako siguro, nag-aaral pa ako. 2017. Magkano yung pamasaheng naabutan mo? Ano lang, 7. Kasi estudyante ako noon eh. Pero minimum nun siguro mga 8. Magkano yung naabutan mong pamasahe nung time na yun? 4 pesos. 4 pesos, anong taon yun? 2004, graduating po ako ng high school nun. Sobrang tagal na, 2004. Alam ko tatanungin sa akin to sa comment section eh. Totoo ba na kapag ka nagmamadali ang mga pasahero, halimbawa, boss, bayad, pakibilisan na. Sinasadya nyo ba talaga magpagas? Pag may mga abusado rin kasing pasahero, hindi mo maiwasan yung imbis na uminit yung ulo mo, aasarin na lang namin. Opo, ano lang po, kanto-kanto. Hindi po ako nagpapadiesel. Yung mga bawat kanto-kanto po, yung tipong wala pong hihintay na pasahero, talagang
Yung pasahero po napapalingon, parang wala namang hinihintay si kuya. Minsan po kasi may mga pasahero na tingin ng oras, tapos padyak po ng padyak sa flooring ng ano. Sabi ko, boss, baka mabutas po yung flooring, lumusot po kayo dyan. Totoo ba pag nagpapagas kayo, inaalog nyo yung jeep? At saka anong purpose, bakit nyo inaalogan jeep? Isa lang yan, ito lang yung pinaka the best na sagot. Pag yung nakikita nyo yung sa gasolina, yung dulo, siguro naka-trigger 1 o trigger 2 kasi mabula yan. Ngayon, ang ginagawa ng driver, para pagdating doon sa garahe, hindi siya mabula. Kumbaga, puno pa rin. Kasi nag-evaporate yung hangin. Kumbaga, wala na gaanong hangin doon. Pag inaalog mo siya, napupuro yung diesel, yung hangin umaangat. Sumisiksik yung diesel sa tangke. Yung jeep, wala namang vacuum yan eh. Hindi katulad ng mga bagong sasakyan. Kapag pinull tank mo siya, automatic yan, full talaga. Di tulad po kasi sa amin, isang tube lang siya na ano. Kaya doon din po, parang nagsasalubong po yung liquid tsaka yung hangin. Minsan po may mga pondo pa kaming 1.5 para pagdating po sa garahe, sasalinan mo pa. Nakailang beses na kayo naka-experience na meron nagwa 1, 2, 3? Ako marami na, pero hinahayaan ko na lang. Kaysa may pag-away ka, pinapasa-Diyos ko na lang. Pero may mga pasahero po na lalapit sa'yo, sa likod mo, namin, kuya, wala po ba? Okay lang, sabi ko wala naman. Wala ka talagang pamasahe, lumapit ka na lang. Tapos tumulong ka na lang mag-abot ng kaysa nandun ka pa sa dito ka pa sa pinakadulo, wala ka naman pambayad. May mga ganun talaga. Ito, pinakamagandang tanong sa mga jeepney drive. May naging side chick na ba kayo sa tagal nyo nagmamaneho? Oo, nagkaroon ako ng... Hindi. Sa ano yan? Sa Ito, seryoso. worldwide yan. Ito yung babaliin ko sa... Basta driver, sweet lover. Totoo yun? Sweet lover kami, pero sa asawa namin. Ah. Lahat naman ng hiniling ko sa asawa ko na ibibigay sa akin. Wala. Ikaw, wala Yung ka totoo. Wala Yung pa, totoo, Kuys. Wala pa. Pagka may lasing kayong pasahero, sumuka sa jeep, anong ginagawa niya? Ako talaga sobrang nagagalit ako kasi pamasada yan eh. Kumbaga pag may sumuka, hindi ka na makakabiyahe. Wala na, tigil ang pasada mo. Kaya pag may sumuka, syempre lahat ng mga pasahero mo matatakot, baka masukan, mandidiri, number 1. Kaya pag may sumuka, baba na Pero may lang. nangyari bang Oo, marami na pong nangyari. Marami na. May mga sumusuka na dati. Meron po maraming beses na. Yun nga lang po, talagang sira ang biyahe. Totoo ba na pagka hinintuan ng mga jeep ang isang kainan, masarap ba talaga ang mga luto nila? Oo, masarap yan. Legit yan, 100% masarap. Jeep, sureball. Pag talagang, kumbaga, box office. Na ano yung may papayo nyo guys sa mga pasahero, saka sa mga kapwa nyo na nasa kalsada? Ano yung mga message na iiwan nyo sa kanila na pwede nyong ma-explain bakit kayo ganito, bakit ganyan? Ito number 1, wag natin dadalhin yung problema sa bahay pag nabiyahe tayo. Kasi laking disgrasya yan. Pag may problema sa pamilya, punta lang kayo bumiyahe. Kaysa yung dadalhin nyo pag nabiyahe kayo, tapos makanti lang kayo, madikitan lang kayo ng isang motorista o jeep driver, magagalit na kayo. Disiplina lang. Kumbaga, hindi agad-agad kasi napapansin ng driver kapag sinabing bayad, manong yung sukli ko. Kumbaga, pag hindi pa naman kayo bababa, matutong maghintay muna. Kumbaga, ibibigay naman sa iyo yan. Kuya, pasuyo na lang. Kasi kami, pagka kayo hindi nagbabayad agad-agad, hindi naman kami nagagalit eh. Inaantay pa namin kung mag-aabot kayo. Kasi mayroong pasahero na kapag malapit na tsaka bababa, tapos ang pera 500 o kaya 100. Siyempre kami, imblis na yung pag-iisip namin, nakatutok lang sa pagmamaneho, nagbibilang pa kami, tapos may magbabayad, may bababa. Bilang isang jeepney driver, talagang napakahirap na ginagawa niya sa araw-araw. Mahirap siyang gawin, kaya nga talaga siyang tinawag na isa siya sa Asia's toughest job, ang pagiging isang jeepney driver. So, dito ko natatapusin ang kwento natin, usapang jeepney driver. Biyahe na ulit tayo. Labang Starboy, mga kaibigan, mukhang ngayon guys, wala pang mga pasahero. Labang! Labang! For content lang, pasok kayo. Labang! Labang! Starball! Labang, Starball! Kasyang-kasya mo, madam. Sigurado malinis yan, madam. Pwede ba kami dito sa likod? Kakatawag namin, kami na wala na upuan. Lalarga na tayo, boss! Hindi ako pinapakinggan ng driver natin eh. Driver! Lalarga na tayo! Sabi mo, upo! Saan po yung pente? Ay, pasok ako! Okay na! Larga daw, larga. Oo, sanay ako sa ganito. Sige! Driver! Meltit! Ipasok mo sa kuweba! Sabihin nyo lang, kung may reklamo kayo sa nagda-drive, tatampalin ko.
Oh, malapit na daw bumaba. Sukli naman, oh. Kano sukli? Sukli daw. Labas Starboy. Sais lang pala eh. Pasensya na ho, medyo yung presentation niya ho, medyo nalilito ho yan. Dahil natagalan, 7 pesos. Pasensya na ho, te ah. Pasensya na. Pasok ho. Oh, mamalimos gano'n. Ba't ako mamalimos? Burger nga, mamalimos pa ako. Oh, bang! Tinanggal kayo alabang, bang na ngayon. Oh, bang! Gen Z, yo! Gen Z. Para daw oh, para kambing eh. Ano ka ba? Ano ba? Ay, pasensyahan nyo yung driver, medyo walang tenga eh. Ano ba? Mababa eh. Ay, tama. Ano ba pinapatugtog mo? Ang bastos mo, Mentos! Karepes-respeto yung mga tao dito. Oh, ikot daw. Tinuturuan ka pa ng pasahero dito. Ano ka ba? Oh, ikot daw. Alright. Thank you. Thank you po. Thank you po. Nakapaghatid tayo ng mga pasahero ng safe. Next ruta natin ay South Mall at Casimiro. Casimiro, South Mall. Pasok, Casimiro, South Mall. Casimiro, South Mall. Oh, Casimiro, South Mall. Casimiro. Ano ang nagbigay sa'yo ng inspirasyon para subukan yung pag-jeep? Kaya ako siya ginawa kasi hindi ko pa siya talaga na-experience na kung ano talaga ang jeepney driver. Kung ano talaga yung nararanasan niya sa buong araw. All experience ng pagdadrive ko ng jeep, sobrang saya. Sa akin, sobrang saya na. Sarap pag-drive ng jeep. Paano mo nalampasan ang pagod nung bumiyahe ka? Noong una, pabaklaran, hindi ko ramdam, masaya ako, ganun. Kasi lagi siyang gumagalaw. So, wala, hindi ko ramdam. Tapos nung paalabang na, doon ko na naramdaman yung sakit dito. Kaya pala karamihan ng jeepney driver, makakapal yung dito sa part nila. Paano ko siya nalampasan? Siguro yung pakiramdam na nakapagsakay ka, tapos naibaba mo sila, yung pag nakikita mo siya sa rearview mirror na bababa, yung pagod nawawala. Paano naka-influensya sa'yo ang karanasan ito? Nung pasahero ka pa lang sana, tapos na-experience mo na yung pag-jeep. Tumaas yung respect level ko sa mga nag-jeep. Nakakamnado ako dumating sa punto ng buhay ko na mga jeep kasi mga ganyan-ganyan. Lahat ng bagay talagang i-consider mo. Kung minsan galit ako dahil bigla silang kumakanat. Pero kasi lahat talaga lahat pinapansin nila eh. Malimit yan sa Minsan mga di mo maiwasan eh. Oo, di mo maiwasan. Paano ba tinapos yung After nung buong biyahe, syempre may reward. Kumain kami ng pares. Sabi ko nga, trust the pares. Trust the pares. Tingin mo, anong mo sa akin? Signal light po. Ay, mali ako signal light eh. Ay, sasakay sana yung isa eh. Hindi na tinaintuan. Saan? Diretso lang? Basta tago pa niya. Sasakay si ate Ops. Ay, sorry po. Oh, malapit na daw bumaba. Sukli naman, oh. Para sa akin sa isang baguhan, 10 out of 10. Kasi isipin mo hindi biro yung makasabay mo yung mga veterano sa kalsada eh. 8. Bakit 8? So marami pang kulang na pwede. Hindi kasi sabi mo, di ba dapat 9 pababa? Ano siya? Pwede niya yun eh. Ano ka ba? Di namin. Ayusin mo yung bangs mo. Ano ka ba? Sa pagbabarker niya, boss, anong ano mo? Tingin ko parang di na uulit eh. Ay, full confidence yun eh. Sa unang approach mo parang, uy, may baliw ata sa loob, di ba? Grabe ka naman sa balo sa akin. Kami nga na mga veterano na sa kalsada, hirap kami magpasakay ng ganong kadami. Wala ka sa akin. Kita mo naman isang... Nahirapan pala sila eh. Sabihin, lucky Bang, charm. bang, bang. Oh, bang, 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 bang. Lucky charm pala to, no? Ano ka ba? Laman akong kalsada. Tingnan mo yung pagbumukhang Tingnan mo, to. laman siya ng kalsada. Mukha na siyang kalsada. Namit ba yung 1,000 na boundary plus gas? Sa barya, pumera tayo ng mga 1.4. 1,400. Sabihin natin kasama may barya, sabihin natin round up na natin ng 1.5. 1,500. Kasi yung diesel natin hindi na makakain ng 500. Ano yung take home pay mo? Half day lang kasi yun eh. Boundary ng 500 lang. Kumita pa rin tayo ng at least 700.
Uy, pwede na, 700. Pang Wolfgang na yun eh. So ngayon, nag-Wolfgang kami. Para sa akin, nakaka-proud siyang trabaho. Siguro kung gagrind ka is 1,000. Inikot ko lang naman yung mga ruta na nakalagay dun sa jeep. Which is Sapote, Alabang, sa Baclaran. May take home pay ako na 700. Ikaw ba, magkano kinita mo? Ako, napaus ako. Mentos, bahala ka sa, bibigay mo sa akin. Magkano sahod niya? Pwede 40. 40, 10 lang. Pwede na yan. Sabihin nyo lang, kung may reklamo kayo sa nagka-drive, tatampalin ko. Para daw para kang biye. Ano ka ba? Ano ba? Mababa eh. Ang bastos mo, Mentos. Kasi yung mga nagbayad kanina, dapat din ako kunin yung sukle. Nakulitan sa'yo. Uy, so, paano yun? Barker, 10. Marker Hindi nagpasahod ni Sir Neto sa lahat ng magagawa doon. Wala akong kakampi dito. Kampi ko na lang sarili ko.